Nagkaisa ang ilang senador sa pagsuporta sa desisyong ipagpaliban muna ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa kanila, sa halip na guminhawa ang daloy ng trapiko, mas lalo lang itong magdudulot ng perwisyo sa publiko kung itutuloy ito ng walang sapat na plano. Si Troy Gomez sa report! Pabor si Senate President Francis Chis Escudero sa naging hakbang na ipagpaliban muna ang EDSA rehabilitation. Tama lang para sa akin dahil kulang pa ang pagpaplano tila dito ng DPWH. Masyadong matagal ang 2 o 3 taon para gawin yan. Kawawa naman ang ating mananakay. Iginit ni Escudero na dapat ay may naipresentang alternatibong ruta lalo na't inaasahang maapektuhan ang Guadalupe Bridge, isa sa pinakaabalang bahagi ng EDSA. Higit pa niya, sana may modernong teknolohiya na maaaring gamitin para mapabilis ang proyekto. May mga makabagong teknolohiya mula sa Germany at sa iba pang bansa sa Europa na quick drying na, napakabilis ng gawin. Hindi pa siguro kasama din yung teknolohiya kaugnay sa pag-repair ng tulay. Samantala, iginit naman din ni Senator J.V. Ejercito na ipagpaliban muna ang EDSA rehab hanggat matapos ang mga alternatibong mass transit projects tulad ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway. Pabor din si Senadora Grace Poe sa pagpapaliban. Aniya, kung walang sapat na paghanda, magdudulot lamang ito ng matinding trapiko. Hinikayat niya ang mga ahensya na magpatupad ng phased at 24/7 construction scheme. Kapareho rin ang sentimiento ni Senadora Pia Cayetano na nananawagang isaisip ang pang-araw-araw na sakripisyo ng mga nagko-commute. Panawagan ngayon ng mga senador ay ang masusing pag-review sa proyekto at mas maraming konsultasyon sa publiko para matiyak na ang rehabilitasyon ng EDSA ay hindi magiging dagdag pasakit sa mamamayang Pilipino. Kasabay ng pagpapaliban, umaasa ang mga mambabatas na magagamit ang panahon para maisaayos ang plano, maglatag ng alternatibong ruta at isaalang-alang ang mas epesyenteng paraan ng konstruksyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.